of you nagtatanong kung paano ko ba nililinisan yung mga piercing ko. Yung pain, kung gusto mo talaga siyang ipalagay. So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, I wanna share with you guys kasi a lot of you nagtatanong kung paano ko ba nililinisan yung mga piercing ko. And since as you can see, nakita niyo naman sa latest vid ko na nagpalagay ako ng root. Ayan, as you can see, namamaga pa siya. Kasi parang wala pa siyang 1 linggo na nandiyan sa tenga ko. So, papakita ko na din sa inyo kung paano ko siya nililinisan. Kasi syempre, may mga excess pa yan na blood. So, papakita ko sa inyo kung paano ko siya inaalis at nililinisan using itong mga gagamitin ko. First is sea salt. Hindi yan rock salt, guys. Sea salt yan para sa mga piercing. Nalaman ko lang din to sa nagbutas sa akin, nag-piercing sa akin na ito daw yung gamitin ko para mas madaling gumaling at makakatulong na gumaling yung bagong pierce nyo. So, ganito lang ginagawa ko. Kumuha lang ako sa baso na may warm water and kukuha lang din ako ng sea salt. Parang okay na yung ganito lang. Yan, okay na yan. And then, ilalagay ko dito. Tapos, hahaluin ko lang yan. Para na ma-dissolve yung sea salt sa warm water. Medyo mainit pa naman siya. Ayan. So, ayan. Naalis ko muna lahat. Ayan, naalis ko na. Tapos, kumuha lang ako ng alcohol para babaran tong mga pierce ko. Ayan. Ayan, nakababad na siya. So, ang gagawin ko, kumuha lang ako ng cotton buds para, ayan, papakita ko sa inyo. Ganyan ko lang siya nililinis. Ayan, basta ayan, may marami siyang nakuhan dumi. So, linisin lang natin yan. Pati itong likod. Guys, as you can see, hindi ko tinanggal yung tragos at saka root kasi bagong butas yan. Bagong butas yan, dalawa na yan. So, hindi ko siya pwedeng tanggalin dahil baka hindi ko na siya maibalik pag tinanggal ko. Ayan, so ganito ko lang siya nililinis. Yan, Tapos ito, tuyo to, diba? Kasi ito yung ginamit ko basa. So, ito yung tuyo. Lalagay ko lang yung dito. Pasensya na dito, ha. Lip tint yan, hindi yan natanggal. Ewan ko ba. Ayan. Is ito. Tragus. So, tignan nyo, magang-maga pa siya. So, ganyan ko lang siya nililinis muna kasi ito yung sinasabi nilang aftercare pagkabutas. So, kailangan nyo lang talaga siyang ingatan kasi masyado siyang maselan. Lalo na ngayon namamaga pa. Kumuha na ako ng bago, panibago to, para siya. Okay na mamaga. Wag lang siya ma-infection kasi mas delikado yun, ma-infection. So, next naman yung lilinisan ko is yung navel piercing ko, which is yung belly ko.
So, papakita ko din kung paano ko siya nililinisan. Yan. So, kukuha lang din ako ng cotton buds. Tapos, yan. Sasarap ko lang dito sa warm water. And then, ganyan. So, next yung malinis yung kamay nyo kasi masyadong sila ng very piercing. Cover your face while we blame the 19. So, ayan, malinis na yung tenga ko. So, gagawin ko, yung binabad ko ng mga higaw ko. So, ibabalik ko na sila. Everything's one routine. All of 19. Staying in quarantine. Staying in quarantine. So, hi guys! So, for today's video, ang gagawin naman natin ay Q&A about my piercing, sa lahat ng piercing ko. And especially itong rook kasi ang daming nagtatanong sa akin, gaano ba kasakit? Ate, magkano ba yan? Ate, saan ka ba nagpa-pierce? Ate. So, naisipan ko na lang gumawa ng lahat ng tanong masasagot ko. So, unang tanong sa akin is, ate, magkano magpa-rook piercing? Sa akin kasi guys, ang nakuha ko siya ng 250 pesos. Pero kasi naka-promo sila no, ang original price ata nila is 400 plus. Yun. So next, masakit po ba ate magpa-rook piercing? And worth it po ba yung pain? Masasabi ko, worth it yung pain kung gusto mo talaga siyang ipalagay. And masakit, oo yes, masakit siya kasi buto kasi to. So, as you can see, nakita nyo naman, meron akong butas sa may belly ko. And yan, hindi ako nasaktan doon. Seriously, hindi ako nasaktan doon. Mas medyo naramdaman ko talaga to. Ito tragus, kakabutas lang din yan. Pero mas naramdaman ko tong sakit. And as you can see, tignan nyo. Namamaga pa siya. Ayun, namamaga pa siya pero normal yan kasi wala pa naman tong 1 linggo na nandito sa tenga ko. So next, kamusta yung experience mo after mo malagyan ng rook? So, nung binuntasan siya, parang 5 to 10 minutes ko lang naramdaman yung sakit. Nung nandoon pa ako sa place. Pero nung umuwi naman na ako, wala naman na akong naramdaman. Okay naman na siya. And nung time na yun, hindi ko siya nagagalaw. Pero ngayon, nagagalaw, natataas at baba ko na rin siya. So, mas maganda yung kasi nalilinisan ko na rin yung mga excess na blood na natira. Next, pinagalitan ka ba ng parents mo? Hindi naman ako, nakita lang nila. Nag-alala lang sila. Siyempre, normal yun na, bakit ibutasan naman yung tenga mo? Ganyan. Sa akin naman, hindi ako pinagagalitan kasi alam naman nila kung paano ko nililinis. At responsible naman ako about sa mga ganitong piercing ko. And kapag hindi ko naman din kaya yung sakit, inaalis ko naman siya. Pero, nasa tao kasi ng pag-ilinis nun. So, as long as nakikita ng parents mo na nililinis mo, maayos ka, malinis ka. Pero disclaimer lang, mga kabataan na gusto nyo magpalagay ng mga ganito sa tenga nyo, please magpaalam muna kayo sa parents nyo kung papayagan muna kayo. Huwag kayong mga desisyon sa buhay. So, next, saan ka po nagpapa-piercing? So, nagpapa-piercing po ako malapit lang dito sa amin, sa Mixed Body Piercing Modification. Ilalagay ko na lang sa description box yung FB page nila para free to message them para at least ma-aware din kayo. At saka, magaan yung kamay nung nagbubutas na shout out kay Naji. Siya yung nagbubutas sa akin. So, magaan yung kamay niya. Ano yung mas nasaktan ka? Tragus or rook? Para sa akin yung rook. Masakit kasi siya. Yung tragus kasi, actually, pangalawang butas na ng tragus ko eh. Doon din sa, doon din yun sa pinagbubutasan ko. Kasi,
Yung una, nagbutas, binutasan, inalis ko siya. So, akala ko mababalik. Hindi ko na ibalik. So, binabutasan ko ulit. Tapos, yon medyo okay naman na. Pero ito kasing tragus, first time ko magpalagay ng ganyan. So, mas dyan ko siya naramdaman yung sakit. So, next, bakit ka po nagpapa-piercing? Sa akin, wala lang. Gusto ko lang, kasi bata pa lang ako, guys. Gusto ko na nagpapa-piercing. And, pag broken-hearted ako, gusto ko may piercing, nagpapa-piercing ako. Kapag masaya ako, gusto ko nagpapa-piercing ako. Or kapag stress ako, gusto ko nagpapa-piercing ako. So, yun yung siguro yung mga simpleng and petty kong dahilan na once I'm stressed, gusto ko magpa-piercing para lang, alam mo yun, kasi ito yung kaligayahan ko eh. So, yun, para sa akin, yun lang yung dahilan ko, kaya ako nagpapa-pierce. Next is, do you regret getting all your piercing, ate? Sa akin hindi, wala akong pinagsisisihan. Sa lahat na meron ako na piercing, wala akong pinagsisisihan. Kasi, anytime naman pwede ko siyang tanggalin, basta gusto ko. Hindi ko siya gustong tanggalin. So, ayun, wala akong pinagsisisihan. Next is, kailan mo lang siya nililinisan, ate? Nililinisan ko siya morning and evening bago ako matulog. Siyempre kasi kung saan ako galing, so ayoko matutulog sa bed ko na hindi ako, alam mo, nag-shower. Nililinisan ko siya. Gusto ko malinis talaga. And pag morning, after ko maligo, yun, nililinisan ko siya. Yun lang. And then, lilinisan ko lang din siya din pagka alam kong nagtagal ako sa labas kapag may pinuntahan ako. Ganon. Next, ilan po ang butas mo sa tenga? So, meron akong 1, 2, 3, 4. Meron akong dalawa dito. Hindi ko lang nilagyan ng hikaw. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na ang butas ng tenga ko kung nilagyan ko pa ng dalawa na hikaw dito. So, yun lang guys. Sana nasagot ko yung mga tanong nyo sa akin about sa my piercing ko and paano ko siya dinililinisan. At tinatawag nilang aftercare. Pero yung aftercare ko, correct me if I'm wrong, hindi ako professional. Nalaman ko lang din yon sa nag-piercing sa akin. Dahil siya din yung nagsabi sa akin na yon ang ipanlinis ko. Kasi mas mapapabilis yung paghilom nung binutas sa'yo. So, yon, makinig lang tayo sa kanila kasi sila yung mas nakakaalam. Huwag tayong desisyon sa buhay. Yon. So, thank you for watching and don't forget to subscribe and like and click the notification bell para lagi ka pa rin updated sa aking mga newest upload.